Good morning mga idol at buddies. Ito magluluto tayo ngayon ng ginataang munggo. At ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. Munggo, bawang, sibuyas at ampalaya. At ligata. Ito ang munggo natin. Una natin gagawin ay huhugasan natin ito. Ito pang maging malinis bago natin lulutuin. Ayan, lalagayin natin ito hanggang sa lumambot. At ito na nga ang kasirola na paglalagyan natin upang gagawin natin ang paglaga sa ating munggo. Ito po ang unang proseso sa pagluluto ng ginataang munggo. Masarap po ito at mainam po ito lalo na sa mga probinsya. Napakasarap po ng ginataang munggo, lalo na pag may bulad. At ayan na po, kumukulo na ang ating pinalalambot na munggo. Antayin lamang natin na ito ay magiging malambot na. Malalaman natin kung malambot na ito pagkat makikita natin, ayan, lumalabas na mga puting bahagi ng munggo na nasa loob at natutuklap na ang kanyang mga berdeng balat. Ayan po. Susunod naman na gagawin natin ay paghahanda ng ating mga tuyo na isda o bulad sa Bisaya. Hugasan muna natin ito at ihahanda natin ng mabuti upang malinis po siya dahil ito po ay nakadisplay lamang na sa mga palengke. Kaya ayan po ang ating ampalaya. Prepare na rin po natin yan. Gagayatin natin ng ganito ka lalaking hiwa po. At ito naman ang ating sibuyas at bawang na gagamitin. Lahat po ay nakaprepare na dapat. At ang ating kinayod na nyog na ating gagamitin upang gagawa tayo ng gata. Ito na ang kanyang gata. Ayan po, kumpleto na tayo. Tayo na mag-umpisa. Prito muna tayo ng ating mga tuyo. Ito po ay kailangan prituhin bago natin ihalo sa ating ginataang munggo. Kailangan po lutong-luto ito. Kaya ayan po, nagsabay na natin ng 3 bulad tuyo sa isang kawali. At okay din naman, maluluto din naman kaagad ito. Madali lang, wala pang 1 minuto, lutong-luto na ito. Mabilis lang po ang proseso ng pagluluto na pagprito ng mga tuyo. Ayan po, binaliktad na natin at ayan, okay na. Ready na ang lahat. Tayo naman ngayon ay gigisa na sa ating bawang at sibuyas. Gigisahin natin ito. Ayan po. Tapos ang kasunod naman ay ilalagay na natin ang ating nilagang munggo na malambot na. Ayan po, pakukuluan natin na mabuti upang lalo pa itong lumambot at lalo pang lumabas ang lasa ng munggo. Kaya kailangan po natin ito pakukuluin. Ayan, ukayin ng konti. Ayan, kita ninyo. At medyo wala pa siyang sabaw. Kaya magkakasabaw po ito pag nilagay na po ang gata. Yun po ang proseso na aking pinapractice sa pagluluto ng ginataang munggo. Yan po ang mga tuyo atin ang ilalagay. Kasunod naman yan ay ang paghalo natin ng ampalaya para po ay sabay-sabay na maluluto dahil luto naman talaga po ibang mga sangkap dyan maliban lang sa ampalaya at ang ating gata. Ayan po, konting halo lang, konting hukay lang at okay na. So medyo maingat tayo sa paghukay niya para hindi po madudurog ang ating mga tuyo. Ayan po. At ang kasunod naman ay timplahan natin ng konting asin. Lalagyan natin ng konting betchin para magkalasa po at mas magiging malinamnam po ito. Ayan po, kumukulo na. Sunod naman, ang paglagay ng ating kakang gata. Ayan na po siya. So, ito ang last na process, huling proseso sa ating pagluto. Antayin na lang naman natin ito na kumulo. Pagkatapos ay okay na ang lahat. Ayan po, kulong-kulo na siya. At wag naman sobrang pakuluan. At ito po, ayan, makikita ninyo, napakasarap po. Ako'y gutom na. Kailangan na po ito maluto kaagad. At ang ating kanin ay ready na. Ayan, papakita natin sa inyo ang lutong-luto na ng ating mga gulay. At ang ating tuyo, nakita ninyo, hindi po siya durog.
At syempre pa, ang itsura po ng lutong munggo. Ayan po, bukang-buka po ang mga munggo. Ibig sabihin, talagang tama po ang ating ginawang pagluto at paglaga sa ating munggo. At syempre pa, papakita natin ang ating ampalaya na hindi po siya overcook. Tamang-tama lang po pagkakaluto. Dahil pag overcook naman, ay lata siya. Hindi po masarap kainin pagka ganon. Kaya thank you po sa papanood po ninyo at sana yung maibigan ninyo ang recipe na ito. At huwag niyo pong kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe po tayo sa ating Facebook. Thank you.